So, magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jun Kenneth Vasquez, ang unang mag-uulat sa ikaapat na paksa. So, bago natin talakayan ng ikaapat na paksa, meron muna akong mga larawan na ipapakita sa inyo para meron na kayong mga ideya kung ano ba ang aming paksa at kung ano ang aming tatalakayin sa aming paksa. So, sa mga larawan na ito, nakikita nyo sa mga screen nyo na ito ay nakakalito, nakakasakit sa ating isipan. O parang kung inuunawa natin ng maayos, ito ay parang nakakalito. So sa unang larawan, nakikita niyo na ito ay parang nagyayakapan, na parang nakatalikod o parang nakaharap, na hindi natin alam kung saan ba papunta ang kanyang ulo o ang kanyang katawan. So sa pangalawang larawan naman, nakikita ninyo na ang aso naman ay parang naputol ang kanyang gitnang bahagi. Sa pangatlong larawan naman, nakikita ninyo na ang isang lalaki naman ay parang nakatayo, tapos ang kanyang mga binti ay parang mga bata o maninipis. Sa ikaapat na larawan naman, nakikita ninyo na ang aso naman ay parang nagbabasa ng libro. So, nakakasakit o nakakalito sa ating isipan na merong maraming tanong kung hindi natin alam kung ano ba ang tamang sagot at kung ano ang maling sagot. So, bago natin sagutin ang ating larawan, ipapakita ko muna sa inyo kung ano ba ang aming paksa. So, ang aming paksa naman ay pagdedesenyo ng mga arilin na nagpapalawak ng critical thinking at creativity. So, ang paksa ay open-ended questions. So, sa katulad ng aking larawan, so maraming tayong tanong. So, ito ay malawak na katanungan na hindi natin alam kung hindi natin pinag-iisipan ng critical na pag-iisip o creativity na pag-iisip rin, di ba? So, sa unang larawan natin nakikita. So, sa totoo lang, ito ay 3 tao. So, ang kanyang ulo ang nagyayakapan ay 2 tao. Tapos, ang isang ulo na hindi nakikita, ito ay nakatago sa leeg ng isang ulo. Tapos, yung ulo naman nung papunta sa left side natin ay yan ay nahagip lang ng kamera or hindi ito kasali sa nagyayakapan. So sa pangalawang larawan naman ay ito ay isang aso na nakahiga at parang gumilid lang siya para hindi makita ang kanyang buntot at yung parang naputol ay isang parte ng kahoy. Tapos yung pangatlong larawan naman ay ang lalaki talaga ay ito ay nakaupo at yung bata naman ay ito ay nakasandal sa lalaki. So parang yung binti talaga ay parang nasa lalaki, pero sa totoo lang ang binti ay sa bata. Tapos sa aso naman ay pag lingiw niya nung camera ay nahagip siya, tapos parang ito ay nagbabasa pero sa totoo lang yung amo talaga ng aso yung nagbabasa sa libro. So tatalakayin muna natin ang mga layunin. So ano ba ang layunin naming paksa? Ito ay maiintindihan ang kahalagaan ng open-ended question sa proseso ng pagkatuto at mapapaunlad ang kanilang kakayahan sa malikhaing pag-iisip at critical na pag-aanalisa sa pamamagitan ng pagsasagot sa mga open-ended questions. So bago natin talakayin ang open-ended questions, tatalakayin muna natin kung ano ba ang critical na pag-iisip o critical thinking. So, ano ang critical thinking? Ang critical thinking ay may kakayahan ng isang tao na magsuri, magtanong at mag-analisa ng impormasyon ng malalim. Tumutukoy ito sa proseso ng lohikal at sistematikong pag-iisip upang makuha ang tamang konklusyon o sagot mula sa mga ebidensya at datos. So,
ang critical thinking talaga ay mahalagang kakayahan ng isang tao. Bakit? Upang masusing suriin at intindihin ang mga impormasyon na ating natanggap o ating nabasa, at kailangan natin ang kakayahan na ito upang maging critical na may critical na pag-iisip, dahil ito ay tumutulong sa atin na gumawa ng mas mahusay na desisyon at mailutas ang mga problema ng mas epektibo. 'Di ba? Mas epektibo na meron tayong may critical na pag-iisip, dahil yung mga tanong natin, yung pag-aanalisa ng ating mga impormasyon, at masuri natin ng mabuti ang mga problema o ang mga problema or konsepto sa isang aralin. So, ang layunin nito ng critical thinking ay makuha ang tamang konklusyon o sagot batay sa mga makatuwirang batayan at hindi lamang sa opinyon o haka-haka. So, paggamit ng ating kakayahan sa pag-iisip ay ang ating mga sagot ay minabuti or may yung mga sagot natin ay hindi lang nakabase sa ating opinion o hindi lang sa mga chismis o mga ibang tao na nagbibigay ng impormasyon na puro kamalian. So ito ay nakabase sa tama at meron itong parang mga references na galing sa aklat o sa iba't ibang textbook. So ito ay nakakahubog sa masusing pag-unawa. Tulad sa mga larawan kanina. So inuunawa natin ng mabuti ang isang larawan upang mas intindihan ang mga konsepto at isyu. Hindi lamang natin binabase sa mas ibabaw. Hindi lang sa kung ano ang problema na nasa or parang surface. Pinapasok rin natin o kalatis na o sinususi natin ng mabuti pati rin sa kailaliman ng problema or aspeto or konsepto para ang ating mga sagot ay matamaan, makatuwirang batayan at hindi lamang ito sa isang opinyon o isang haka-haka. Ito ay merong tamang pagsusuri at tamang pag-aanalisa ng mga impormasyon ng malalim. So, ano nga ba ang creative thinking? So, ang creative thinking ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na makabuo ng mga bago at malikhaing idea o solusyon. So, ang creative thinking ay isang kakayahan ng isang tao na makaisip ng bago, kakaiba at malikhaing mga idea o solusyon sa mga problema. Hindi ito sumusunod sa mga traditional na paraan na pag-iisip, kundi nagbibigay daan sa paghahanap ng mga bagong pamamaraan at solusyon na hindi karaniwan. So, ang creative thinking ay hindi lang pag-iisip sa tamang sagot, kundi paghahanap ng mga mas maraming paraan para solusyonan ang isang problema o pag-iisip sa isang sitwasyon. So, ito ay mahalaga dahil nakakatulong ito sa atin na harapin ang mga hamon sa iba't ibang sitwasyon na mas malikhain at epektibong paraan. So, halimbawa nito is gumagawa kayo ng proyekto. So, imbis na bumili ng mga bagong materyales para sa iyong project is bilang isang mag-aaral, ikaw ay nag-iisip na gamitin ang mga lumang karton o bote at papel na hindi na ginagamit sa bahay upang makabuo ng malikhaing proyekto. So, iba pang halimbawa. So, tulad ng kung paano hahatiin ng isang pizza para sa
tatlong tao ng pantay-pantay. So, maaari mong gamitin ang creative thinking sa pamamagitan ng paghahanap ng mga iba't ibang paraan ng paghahati tulad ng paggamit ng ruler para masiguradong pantay ang hugis o hiwa nito. Open-ended questions. Ang paggamit ng mga open-ended questions o mga tanong na walang tiyak na sagot ay isang mahalagang estratehiya upang mapalawak ang critical thinking at creativity ng mga mag-aaral. Ang mga open-ended questions ay humihikayat sa mga mag-aaral na hindi lamang sumagot ng oo o hindi, kundi magbigay ng mas malalim na paliwanag, pagsusuri at pangangatwiran. Dahil walang iisang tamang sagot sa open-ended questions, napapagana nito ang imahinasyon at pagiging malikhain ng mga mag-aaral. So sa open-ended questions kay, di ba katong pagdakol bitaw nato ni ma'am sa katong wika kay kanang bitong dili mo ingon si ma'am nga kanang alam nyo ba kung ano ang wika, instead kinangutan nato si ma'am ano ang kahalagahan ng wika sa atin bilang isang mag-aaral. So, sa katong pangutana ni ma'am, hindi natin ito masasagot ng oo o hindi. Bagkos, nag-iisip tayo ng lain bitong ideya bitaw o kanang napalawak na to bitaw o kanang nagamit na to ang atong creative thinking o critical thinking. Nagdagunahon na ta nga kung bilang isang mag-aaral, ano nga ba ang gamit ng wika? So, mo kanang open-ended questions. Ang open-ended questions kay ang imong layunin ang layunin ng open-ended questions ay hindi para makakuha ng tamang sagot. Ito ay para mahayaan ang mga estudyante nga mapaganag ilang creative thinking o critical thinking skills nga bisan bitaw nga ag ilang gipangsulti na diya nga murag di na jud katuuhan bitaw pero imo gyapon nang dawaton kay layunin man sa open-ended questions kay di siya ingon nga mangita kag sakto nga tubag. So example pud ingana kay example sa open-ended questions kay di ka mangutan na nga alam mo ba kung ano ang Pilipinas, alam mo ba kung anong bansa ang Pilipinas. So instead mo ingon ka na ano ang katangian ng isang Pilipinas na wala ang ibang bansa. So mauna ang open-ended questions. So naatay mga lain naghatag mi og 7 estratehiya nga bitaw unsaon sa paghimo sa open-ended questions or unsaon nimo pagbato bitaw sa questions sa usa ka estudyante. Mga estratehiya. Ang unang estratehiya ay ang pagbibigay ng malalim at bukas na tanong o deep and open questions. Sa pamamagitan ng mga tanong na ito, hindi lamang hinihikayat ang mga mag-aaral at sagutin ng isang paksa, kundi iniimbenta sila sa napag-aralan at suriin ang iba't ibang posibilidad. Sa pamamagitan ng ganitong uri ng mga tanong, hindi lamang hinihikayat ang mga mag-aaral na magbigay ng tamang sagot sa isang paksa. Sa halip, iniimbentahan silang suriin at pag-aralan ng iba't ibang posibleng sagot o solusyon sa isang sitwasyon. Halimbawa, sa isang aralin tungkol sa kalikasan, maaaring itanong ng guro, paano nagbabago ang ating pamumuhay kung wala tayong malinis na tubig? Sa tanong na ito ay hindi lamang ukol sa isang aspeto, kundi sumasaklaw sa iba't ibang bahagi tulad ng ekonomiya, kalusugan at lipunan. Sa ganitong paraan, napapalalim ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa isang isyong palipunan habang hinihikayat ang kanilang malikhaing pag-isip sa paghahanap ng isang solusyon o pagbabago na maaaring isagawa. Sa madaling salita, ang mga ganitong tanong ay naglalayong hindi lamang magbigay ng impormasyon, kundi magbukas ng diskusyon para sa mas malalim na pagsusuri at pag-unawa ng isang isyu o paksa. Ang bahagi ng pag-anyaya sa mga mag-aaral na gumamit ng kritikal na pagsusuri ay ang pagbibigay diin sa kahalagahan ng mga tanong na naglalayong pag-isipan at suriin ang isang sitwasyon o pangyayari ng mas malalim.
Layunin nito na hikayatin ng mga mag-aaral na pag-aaralan ng mga sanhi at epekto, makahanap ng mga pattern o regularidad, at masusing suriin ng mga ebidensya upang makabuo ng makatuwirang konklusyon. Halimbawa, sa isang aralin sa kasaysayan, maaaring itanong ng guro ang ganitong tanong: paano kaya kung hindi nanalo ang mga Pilipino laban sa mga Espanyol sa digmaan? Ano kaya ang magiging epekto nito sa ating kasalukuyang kalagayan? Ang ganitong uri ng tanong ay hinihikayat ang mga mag-aaral na magsaliksik at magbigay ng mga posibleng resulta base sa iba't ibang perspektibo. Sa paggawa nito, napapalawak ang kanilang kakayahan sa pagsusuri sapagkat natututo silang timbangin ang iba't ibang aspeto ng kasaysayan at ang kanilang implikasyon sa kasalukuyan. Ang kritikal na pagsusuri ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga aralin at tumutulong sa mga mag-aaral na maging mas mapanuri at lohikal sa pag-iisip. Ako po ay si Paler Merlinda Rales na magbibigay ng eksplanasyon tungkol sa pagsuporta sa sariling opinion at interpretation. Supporting own opinion and interpretation. Ang open-ended questions ay nagbibigay ng kalayaan sa mga mag-aaral na magpahayag ng sariling opinion at interpretation. Kaya't mahalaga ring hikayatin sila na suportahan ito ng mga konkretong halimbawa at lohikal na batayan. So, bilang mag-aaral, mahalaga na makinig tayo sa iba't ibang opinyon para mapadali ang ating kinakailangan na sagot at kung iyan rin ba ay tama. Kagaya na lamang kung may groupings during our classes. Diba, tayong lahat ay may sariling opinyon na gustong maipahayag. Kaya, kailangan nating makinig ng maigi para sa pagsuporta sa kanila. And aside from that, we can learn something to their ideas. Halimbawa na lamang sa ating mga guro, sila ay magtatanong sa atin. And tayo rin ay magsasagot. And by that, our teachers will think if it is correct and they will learn something from us. At iba ring halimbawa ay sa iyong palagay, paano kaya makakatulong ang teknolohiya sa paglutas ng ng suliranin sa edukasyon? So, sa ingani na atay laing-laing mga ideya. And ang tanong na ito ay hindi nagtatakda ng tamang sagot kasi nga it is our own opinion nang galing sa atin. Ngunit hinihikayat ng mga mag-aral na maging mapanlikha sa kanilang mga ideya at magbigay ng mga suportang ebidensya. So, dili ra pud sa ingon nga as long as maka-answer ka, okay na. But importante rin na ikaw ay magbigay ng ebidensya sa iyong ideya. Paggamit ng what if question para sa maikling pag-iisip using what if questions for creative thinking. Ikaapat, ito na estratehiya. Ang ganitong uri ng tanong ay napapasok ng posibilidad at haka-haka na nagiging daan upang mas mapalawak pa ang imahinasyon at malikhaing pag-iisip ng mga mag-aaral. Halimbawa ay ano kaya ang mangyayari kung ang mga hayop ay nakakapagsalita? Paano mababago ang ating mundo? Dahil walang tiyak na sagot, ang mga mag-aaral ay magiging malaya sa pagbuo ng iba't ibang senaryo na nagpapakita ng kanilang kakayahan sa malikhaing pag-iisip. Sa kabuuan, ang what if ay isang mahalagang kasangkapan sa critical thinking dahil naghihikayat ito sa pag-iisip ng posibilidad, pagsusuri ng mga resulta at paghahanap ng mga bagong solusyon. Ang paggamit nito ay nakakatulong sa atin o sa iyo na maging mas critical sa atin o sa iyong pag-iisip at maging mas mahusay sa paggawa ng mga desisyon. Pagbigay ng malawak na konteksto o providing a broad context. Kapag ang isang paksa ay pinakita sa malawak na paraan, ang mga mag-aaral ay mas nagkakaroon ng espasyo upang mag-isip ng malaya at magpahayag ng iba't ibang interpretasyon. So, ang pagbibigay ng malawak na konteksto sa isang paksa
ang naghihikayat sa malalim na pag-iisip at malikhaing pag-aaral. So, sa halimbawa, kung pinag-aaralan ang tema ng pagsulong ng kaunlaran, maaaring tanungin ang mga mag-aaral, sa iyong palagay, ano ang pinakamahalagang aspeto ng kaunlaran? Paano ito maipapatupad sa isang lokal na komunidad? So, sa tanong na ito ay naghikayat sa mga mag-aaral na mag-isip ng kritikal at magbigay ng mga solusyon mula sa iba't ibang perspektibo, tulad ng ekonomiya, kapaligiran at kultura. Sa pamamagitan ng pagbigay ng malawak na konteksto, ang mga mag-aaral ay hindi lamang natututo tungkol sa isang paksa, kundi pati na rin sa nagkakaroon ng pagkakataon na mag-isip ng malaya at mapahayag ng kanilang mga ideya at mag-ambag sa pagresolba ng mga tunay na problema sa kanilang komunidad. At ngayon, dadapon naman tayo sa ika-6 na estratehiya at ito ay ang paggamit ng open-ended questions or encouraging group collaborations and discussions. So, gumamit ng mga open-ended group questions sa mga grupo upang hikayatin ang kolaborasyon at pagsama-sama ng mga ideya. Ang mga grupo ay malayang magtulungan upang makabuo ng mga malikhaing solusyon o sagot. Halimbawa, bilang isang grupo, ano ang maaari ninyong gawing proyekto upang masolusyonan ang suliranin sa basura sa inyong komunidad? Ang ganitong uri ng tanong ay nagbubukas ng discussion at pagkakasundo ng iba't ibang pananaw na nagpapalakas sa malikhaing pag-iisip ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng paggamit ng open-ended group questions ay isa itong epektibong paraan para pag-udyok ng mas malalim na pag-iisip, pagbabahagi ng iba't ibang pananaw, at aktibong pakikilahok sa isang grupo. So sa open-ended questions, manggod is daghang mga nagkalain-lain nga mga makuha ang mga idea. So if may collaboration is masagot niyo dahil sa isang open-ended group questions. Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay aking itatalakay ang pagpapasuri ng ethical na dilemmas or analyzing ethical dilemmas. Magbigay ng mga sitwasyong ethical na walang malinaw na tama o mali na sagot upang hikayatin ang mga mag-aaral na pag-isipan ang mga moral na implikasyon at magbuo ng mga desisyon batay sa mga prinsipyo. O ang ethical o moral na dilemma ay isang komplikadong sitwasyon na sumasangkot sa maliwanag na salungutan ng isa o maraming mga aksyon na moral. Ito ay walang katiyakang tama na mali ang iyong sagot. So halimbawa na lang dito ay kung ikaw ay may pagkakataong iligtas sa ang isang lamang sa dalawa mong kaibigan na sa isang panganib, sino ang pipiliin mo at bakit? Anong mga ethical na konsiderasyon ang gagamitin mo sa iyong desisyon? Ang ganitong tanong ay humihikayat sa mga mag-aaral na magsuri ng mga moral at ethical na isyu na pagpapalawak ng kanilang kakayahang mag-isip ang kritikal. So para mas lalong maintindihan, meron pa akong isang halimbawa dito. Ikaw ay itusan ng isang sindikato na patayin mo ang nanay mo upang mga organo nito ay gamitin upang iligtas ang lima pang tao. Nakabilang dito ang tatay at 2 mong kapatid. Kung hindi mo ito gagawin, ang 5 taong ito ay tiyak na mamatay. Yun lamang po. Salamat.